Hello po, magandang tanghali po sa lahat na nakikinig ng online preaching. Una-una po ay magte-testimony muna po kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos. Salamat sa kalakasan na binibigay ng Diyos sa araw-araw. Salamat sa blessing na binibigay ng Diyos sa gawain namin sa mga bata, sa pagbabible school ng mga bata. Nagpapasalamat ako dahil dumadami na po kami, mga bata na kikinig ng Word of God. Kaya napahalaga po yung pakikinig ng Word of God dahil ang Diyos ay hindi niya pababayaan yung mga anak niya na lumapit sa Kanya. Kaya salamat sa mga bata na talagang pursige silang nagbabasa ng Bible, pursige silang nagkakabisado ng Bible verse. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang Diyos ay talagang kumikilos. Dahil hindi niya hahayaan ang mga bata na tsaka pagka parang uulan, sabi ko, Lord, na itong ulan na to na hindi po ito umulan pag kami may gawain. Salamat po sa Panginoon. Talagang tuwing magagawain kami, maganda yung weather. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Salamat sa nag-sponsor sa gawain na to, si Evelyn at si Dan. Salamat sa sponsor na sila yung talagang nag-sponsor dito sa gawain na to na maihayag ang salita ng Panginoon. Kaya hindi natin na ito mas maganda po yung nag-evangelism tayo. Wala kami tinatayong simbahan pero nag-evangelism kami para ang Diyos ang maparangalan, na maitaas at makilala ng mga tao na wala pa sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa ating sponsor na si Evelyn Duyan at si Dani. Salamat sa inyong mag-asawa na hindi kayo nagsasawang suportahan ng gawain na ito para sa mga bata. Kasi ang nais ng Lord na maidala ang mga bata sa kanyang harapan. Yun po yung itatapik namin sa Saturday sa mga bata. Yun po yung tatapik na ilapit sa Panginoon ng mga bata. Ngayon po, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Tayo ngayon ay dadako ngayon. Ang ating itatapik is fruit of the Holy Spirit. Yan po yung ating itatapik sa araw nito. Pero bago yan, tayo muna ay manalangin para gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating itatapik. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Father God, na ikaw ang maparangalan, na ikaw ang may taas sa aming buhay, Lord God. Patuloy kang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, di man ito sinasadya, sa isip, salita, sa gawain. Jesus name. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binibigay mo, kalakasan, sa blessing, Panginoon. At patuloy kang kumilos sa kalagitnaan, itago mo ako sa likuran at langisan mo ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita, ang banal na Espiritu mo. Father God, ang siyang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Ano mang revelation mo, Father God, sa araw na ito, ang banal na Espiritu mo ang siyang kumilos sa kalagitnaan na ito'y tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon, sa mga bawat nakikinig na, Panginoon, ikaw ang siyang kikilos, Panginoon, na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po ang topic po natin, and fruit of the Holy Spirit. Number 1 po, love. Sabi nga po, ang love yung pag-ibig, sa Tagalog, love. Sabi ito sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin noon tayo makasalanan pa. Pinatunayan na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa cross ng Kalbaryo. Kahit ano man ang nagagawa natin kasalanan, sa mata ng Panginoon tayo ay pinatawad, tayo ay binigyan ng second chance na Panginoon na ang ating mga kasalanan ay nilinis na ng Panginoon, hinugasan na ng banal na dugo ng Panginoon. Hindi niya tinitingnan ko ano man yung karumihan mo sa Panginoon, ano mang kasalanan na nagagawa mo, pinatawad ka na ng Panginoon. Kaya sa ating kasalanan ay tayo inibig ng Diyos, minahal at inabot ng ating Panginoon. Yan po yung sinasabi niya sa Roma chapter 5 verse 8. Sa sa number 2, joy, kagalakan. Buksan po natin ng Roma chapter 5 verse 2 po. Buksan po natin sa Roma chapter 5 verse 2. Sabi sa verse 2, wait lang po, basahin po natin Sa verse 2,
sa pamamagitan ng pagsa- pagsampalataya kay Kristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Kaya kapag meron tayo sa ating Panginoon, ang pananampalataya natin sa Kanya, pagiging pagsampalataya natin sa Kanya kay Kristo Jesus, tinamasa natin ang kagalakan dahil sa pag-asa tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Bilang tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, nagkaroon tayo ng kapayapaan, nagkaroon tayo ng kagalakan sa ating puso, sa ating buhay. At alam mo yung mga bagay na kapag tinanggap natin yung Panginoon at hindi tayo nangangamba ba, at meron tayong kapayapaan sa ating puso bilang tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon. Kaya kahit dumadaan ka sa mga matinding pagsubok, pero ang Panginoon, nandyan po siya. At tayo'y iniingatan ng Panginoon. Kaya kapag sumasampalataya tayo sa ating Panginoon, meron tayong kapayapaan sa ating puso, kagalakan. Masarap po na maglingkod sa Panginoon. Kaya habang tayo nabubuhay, ilaan natin yung oras natin sa Panginoon sa paglilingkod. Napakabuti po na tayo'y naglilingkod sa Diyos. Hindi po tayo naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos. Kaya ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Tinatamasan natin yung ating kapayapaan bilang pinadala dito si Jesus Christ para tayo maligtas sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng kagalakan sa ating puso kapag tayo naglilingkod. Amen po ba? Kaya tinatamasa natin mga kagalakan dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Kaya kapag meron tayong relasyon sa Diyos, meron tayong kapayapaan, meron tayong pag-ibig sa Panginoon, binibless tayo ng Panginoon, ganun kadakila ang Panginoon. Amen po ba? Next po, number 3, peace. Kapayapaan. Kagalakan kanina, kapayapaan naman po. Peace. John chapter 14 verse 17, verse 27 po. John chapter 14 verse 27. Sayin po natin sa 27 po wait lang po. Sabi dito sa 27, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. Huwag magbagabag ang inyong kalooban. Huwag kayong matakot. Amen. Kapayapaan ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag tayo mabagabag ang ating kalooban. Dahil binigay sa atin si Jesus Christ, meron na tayong kagalakan sa ating puso, kapayapaan sa ating puso. Amen po ba? Kaya yung binigay sa atin yung kapayapaan sa mundo na ito, at huwag kang magabag ang kalooban. Kung natatakot ka, si Lord yung ating kapayapaan. Kung tayo nagkadanas ng mga pagsubok sa mundo na ito, praise God na pagtagumpayan na yan ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. Kailangan natin mapagtagumpayan ang lahat ng bagay dito sa mundo na ito. Amen po ba? Napagtagumpayan na ni Jesus Christ. Kaya kapatid, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Lumapit ka sa Panginoon. Dahil the more kang lumalapit sa Panginoon, the more niya naririnig yung mga panalangin mo sa Kanya. Nakikita niya tayo sa bawat hinain natin, mga problema, ang Diyos ay nariyan pa rin sa ating buhay. Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon na may garon tayong kagalakan sa ating Panginoon na kapayapaan sa ating buhay. Ulitin ko lang po yung verse 7 niya po Roma chapter 5 verse 7 po. Ay ba yan? Roma chapter dyan pala yun, dyan yung kanina.
Wait lang, balikan ko lang po. Chapter 14 verse 27. Balikan ko lang po yung kanina. Sa 27, sabi dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo, hindi ito tulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Amen. Di ba po yung pinadala dito si Jesus Christ? Lahat po yan na pagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus Kristo. Kaya bilang sa atin na tinanggap natin yung Holy Spirit, dapat hindi tayo nangangamba sa mga nangyayari sa mundo na ito. Dahil lahat yan na pagtagumpayan na ni Jesus Christ. Kailangan lang natin maging matatag tayo at hindi tayo susuko sa mga pagsubok. Magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi katulad ng mundong na tinatahak dito. Puro mga kasamaan, puro pag-aaway. Kasi di ba sabi ng Panginoon, ang mundo na ito ay pasama ng pasama. Kasi wala pong kumikilala sa Diyos yung iba. Kaya niyayanig ng Panginoon ang mundo na ito para ang lahat ay manumbalik sa Diyos. Ang gusto ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya at huwag tayong matakot sa mga nangyayari dito sa mundo na ito. Alam natin yung mga nangyayari sa mundo na ito dahil ito'y nakasaad sa Kanyang mga salita. Kaya kapatid, huwag kang matakot. Lumapit ka lang sa Panginoon at ipagkatiwala mo yung buhay mo sa Diyos. The more ka nagtitiwala sa Diyos, the more ka niyang iingatan ng ating Panginoon. Kaya kapayapaan ibinigay niya sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. Huwag mabagabag ang iyong kalooban. Huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot sa mga nangyayari sa mundo na ito. Alam natin kung anong mangyayari sa mundo na ito. Kailangan lang natin maging matibay sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Bible, relasyon natin sa Diyos. Hindi makakaligtas ang reliyon, kundi relasyon natin sa Diyos. Amen po ba? Kaya napakalaga po yung tunay na relasyon natin sa Diyos. Hindi natin ang alam ng mga atake ng kaaway sa mga paligid. Maraming tumatawag, maraming kumikilala sa Panginoon pero hindi sila lumalapit, hindi sila nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Napakalaga po yung relationship natin sa God. Unahin natin ang ating Panginoon upang maranasan natin yung kapangyarihan ng ating Diyos. Next po, number 4. Pagtitiyaga. Patient, yun po sa English, patient. Pagtitiyaga. Roma chapter 5 verse 4. Sa Roma po tayo. Punta po tayo sa Roma chapter 5 verse 4. Sabi po sa 4, at ang pagtitiyaga ay bunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay bunga ng pag-asa. Amen po ba? Ang pagtitiyaga ay bunga. Kapag, for example po, bilang Kristiyano ka, naghahayag ng salita ng Panginoon. Kailangan, hindi naman na puro sarap yung nagagawa mo eh. Yung nangyayari sa mundo nito. Nadanas tayo ng hirap sa mundo na ito bilang Kristiyano ka na tinawag ng Panginoon. Di ba nga si Job, for example na lang po si Job. Di po sa kanyang pagtitiyaga, inano na siya, nilait na siya ng kanyang asawa, namatayan siya ng anak, nawalan kanyang kayamanan, nagkasakit pa siya. Pero nagtiyaga siya, nagpatuloy siya sa Panginoon. Amen mo ba? Kaya sa ating buhay, magtiyaga tayo. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Maraming pag-uusig na mararanasan natin sa mundo na ito. Pero sa mundo na ito, kapag yung Holy Spirit ng Panginoon sa iyo, talagang ipapaalala sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya napahalaga po yung pagtitiyaga natin. Bilang tayo mga tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos. Kaya nga si Job nga, di ba?
lahat nawala sa kanya, kayamanan niya, nagkasakit siya, namatayan ng anak, inusig ng asawa. Pero nagpuri pa rin siya sa Panginoon at lumapit sa Panginoon. Dapat din sa ating buhay na mapurihan natin ang ating Panginoon bilang tayong mga nakakilala sa Panginoon. Ang Diyos ang dapat natin maluwalhati, hindi ang ating mga sarili, kundi ang Diyos ang ating maparangalan. Ang nais ng Panginoon sa atin na makapaghayag ng salita ng Panginoon. Ito'y nais niya mag-go and make disciple tayo para sa Diyos. Next po, 5, kindness, kabaitan. Kawikaan chapter 11 verse 5. Kawikaan po tayo. Sa Tagalog, Proverbs. Kawikaan, para wala ta ditong kawikaan. Wait lang po, hanapin natin. Kawikaan chapter 11 verse 5. Sabi po sa verse 5, mas panatag ang landas ng tapat na pamumuhay, ngunit ang nabubuhay ang masama sa sariling kabuktutan. Amen po ba? Ulitin ko lang po mas panatag ang landas ng tapat na pamumuhay. Kaya kailangan tayo maging tapat tayo sa ating Panginoon, sa pamumuhay natin sa Diyos. Ngunit ang nabubuwal ang masama sa sariling kabaluktutan, sa mga nagagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kapag hindi kalugod-lugod sa Diyos ang ginagawa natin, babaksak tayo. Sabi nga ng Panginoon, ang nagmamataas ang siyang ibababa. Ang nagpapakumbaba ang siyang itataas. Kaya napakabuti ang ating Panginoon na mas mapalad tayo, mas matatag ang landas na tapat na pamumuhay. Mamuhay tayo na ayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo na may takot sa Diyos. Amen po ba? Kaya napahalaga po na meron tayong relationship sa Panginoon. Yung Panginoon ang nagmamaneho ng ating buhay. Tayo hindi dapat magmalaki sa mundo na ito. Kapag tayong nagmamalaki, tayo'y tatapikin ng ating Panginoon. Kung tayo'y wala na tayong pagkakilala sa Panginoon, wala ka ng pagtawag sa Panginoon, mas gusto mo na lang sarili mong nasusunod. Pag ang sarili mong nasusunod, kapahamakan ang mga gumagawa ng hindi maganda. Ayan po ba? Kaya sabi dito, mas matatag ang landas ng tapat ng pamumuhay. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Mamuhay tayo ng tapat sa ating Panginoon. Kaya pinapalahanan tayo ng Diyos kung gaano tayo kadakilang ang Panginoon sa ating buhay. Tayo binibigyan ng babala ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi si Abraham, tapat siya sa Panginoon talagang. Kahit na hindi niya alam ang gagawin niya, na inutusan siya ng Panginoon na umakyat sa bundok para ialay yung kanyang anak. Naging tapat siya sa Panginoon. Kahit na hindi niya alam yung gagawin niya, pero ipinagkaloob niya pa rin niya yung anak niya sa Panginoon. Amen po ba? Yung katapatan ng Panginoon sa buhay ng ating paglapit sa ating Panginoon. Next po, 6. Goodness, kabutihan. Awit 118 verse 1. Awit 118 verse 1. 118 verse 1. 18 verse 1. Wait lang po, hanapin natin Verse 1, sabi dito, purihin si Yahweh, kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Kapatid, sa iyong bang buhay, pinapurihan mo na ba ang Diyos? Pinakilala mo na ba ang Diyos sa iyong buhay, ang Panginoon? Ang kabutihan ng Diyos na ginagawa sa iyo ng Panginoon, pagpapala, kalakasan, blessing. Amen po ba? Ganon kabuti ang ating Panginoon. Kaya purihin, sabi dito, purihin si Yahweh, kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat at kailanman.
Amen. Pag-ibig ng Diyos tunay. Hindi peke. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos, talagang kukilos ang Panginoon. Kapag ginawa ng Panginoon, sinabi niya, ora mismo, yung panalangin mo ay binibigyan ng katugunan. At nagtitiwala ka sa Diyos. Napakalaga po ang pagtitiwala natin sa Diyos. Dapat natin mapurihan ng ating Panginoon. Kapatid, sa iyo bang buhay, pinasalamatan mo na ba ang Panginoon? Pinuri mo na ba ang Panginoon? Kaya napahalaga na dapat nating itaas ang ating Panginoon, hindi ang ating mga sarili, kundi sa Diyos natin itaas. Kasi napakabuti siya. Bakit kamo sa cross ng Kalbaryo? Kahit tayo makasalanan, inabot ng Panginoon. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, tayo naligtas. Amen po ba? Next po, 7. Faithfulness, katapatan. 1 Pedro chapter 19 verse 4. Chapter 4 verse 19 po. 1 Pedro, ito po tayo sa 1 Pedro po. Hanapin natin sa hanapin natin sa 1 Pedro. Saglit lang po hanapin natin. 1 Pedro chapter 14, chapter 4 verse 19. Hanapin natin 19. Lang po 19. Sabi dito sa 19, kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat at tapat sa pangako. Amen. Amen po ba? Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Dumadanas tayo ng mga problema sa mundo na ito. Pero ang Diyos, ang kalooban ng Diyos, hindi niya papahintulot na tayo'y subukin na hindi natin makakaya. Kasi ang Diyos nariyan siya palagi sa atin. Ang Diyos nagpapaalala na magtiwala ka sa Kanya. Pagtiwala mo, kasi ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay dito sa mundo nito. Patuloy kang gumawa ng mabuti sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos, at pagtitiwala sa ating Panginoon. Pag nangako ang Panginoon, Kanyang tinutupad. Amen po ba? Ulitin ko lang po yung verse, napakaganda po kasi ng verse niya. Kaya nga mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala, lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat, kailanman tapat sa Kanyang pangako. Kapatid, kung dumaranas ka ng pag-uusig ng kapwa mo, nagpatuloy ka lang. Dahil ang Diyos, hindi ka naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos ka naglilingkod. Nakikitaan niya ang mga bagay na ginagawa natin dito sa mundo na ito. Kaya wag kang susuko at pagkatiwala mo lahat sa Kanya. Kasi siya nga ang may likha ng lahat ng bagay. Ipagkatiwala mo yung buhay mo, Lord, gagaling ba ako? Lord, i-bless mo ba ako? Kaya ipagkatiwala mo lang sa Lord ang lahat. Dahil siyang may likha ng lahat ng bagay. At napakabuti ang ating Panginoon. Kapag nangako ang Panginoon, tutuparin niya. Pero pag sa tao ka, umasa, mapapako ka. Paasa lang. Pero sa Diyos, pag umasa ka, lahat ng bagay ipaalam mo sa ating Panginoon, dahil ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay dito sa mundo nito. Amen po ba? Next po, 8 na tayo. Gentleness. Kahinahunan sa Tagalog. Kahinahunan. Sa ano tayo? Kawikaan chapter 19 verse 11. Kawikaan po tayo. Kawikaan chapter 19 verse 11 po. I-note nyo po yung maganda po yung ating pinag-aaralan about sa fruit by the Holy Spirit. Ano? Fruit of the Holy Spirit pala. Sabi dito sa Kawikaan chapter 19 verse 11, sabi dito, ang
kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginagawa sa kanya ay kanyang karangalan. Amen po ba? Kapag ang kahinahunan ay nagpapakilala na katalinuhan, ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya'y karangalan. Amen po ba? Kaya kapag tayo'y lumalapit sa ating Panginoon at mayroong pagkakilala sa Diyos, mapipigilan mo ng hindi ka magalit. Hindi mo napapatulan ng mga bagay na yung mga taong nasa paligid. Kasi ang gawa ng kaaway ay nasa paligid lang. Minsan gagamitin yung kamag-anak mo, gagamitin ng mga ibang Kristiyano, gagamitin niya para lalo kang lahat ng mundo, lahat dito sa mundo na ito gagamitin ng kaaway, pero huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Kasi yung Diyos na tumatawag sa iyo is makapangyarihan sa lahat. Kaya sinasabi dito ng Panginoon, ulitin ko lang po ang katalinuhan ay nagpapakilala ng ang kahinahunan pala. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Amen. Kapag may mga bagay na taong gumagawa sa'yo ng kasalanan, minahon ka na, hindi ka na magagalitin, pinapatawad mo na siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. Kasi sa mundo na ito, maraming atake ng kaaway. Maraming gagawa ng kaaway sa iyo, pero kapag nasa Panginoon ka, lahat yan kasi napagtagumpay na ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon dito sa atin, tayo'y maging matalino at humingi lagi sa Panginoon ng knowledge at wisdom, kasi ipaparanas ng Panginoon kung talagang ay paglapit ka na sa Panginoon na hindi ka mo napapatulan ng mga bagay na ng pag-uusig sa'yo, ng kapwa mo. Kasi kapag may karunungan ka ng Diyos, hindi mo na siya papatulan at magpapatawad ka na ng kapwa. Kaya napakalaga po ang pagpapatawad ng kapwa sa mga taong nakasakit sa iyo, mga masasamang tao nakasakit sa iyo. Amen po ba? Kasi karangalan yun sa Panginoon. Ang pagpipigil sa sarili, na magalit ka. Dati, Kristiyano ka, lagi ka nagagalit. Pero kapag nag-lead ka na ng Holy Spirit, ang Holy Spirit na ng Diyos yung kumikilos, hindi na ikaw. Kasi kapag puspos ka ng Holy Spirit, hindi mo papatulan ng mga bagay na mga gawa ng kaaway. Hindi mo sila papatulan, bagkus ipapanalangin mo sa Diyos, ilapit mo sila. Amen po ba? Kaya napakalaga po yung paglapit natin sa Panginoon. Amen po ba? Next po, number 9, and self-control po. Self-control, pagpipigil sa sarili. Buksan po natin ng 2 Timoteo chapter 1 verse 7. 2 Timoteo, wait lang po, hanapin natin. Timothy sa Tagalog, English. Timoteo sa Tagalog. Hanapin po natin. Last verse na lang po ito. Timoteo. Wait lang po. Kaya napakalaga po na meron tayong relasyon sa Diyos para malalaman natin yung Timoteo chapter 2 Timoteo chapter 1 verse 7. Chapter 1 verse 7 po. Buksan po natin 7. Sabi ito sa 7, wait lang. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pagpipigil sa pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Kapag binigyan ka na kapag ang Holy Spirit na nasa sayo na, napipigilan mo ng magalit, hindi mo na pinapatulan ng mga bagay na nakikiayon sa takbo ng mundo,
pag lead ka ng Holy Spirit, ipapariman sa'yo, huwag mong gawin ng mga bagay. Kasi yung Holy Spirit sa'yo ng Diyos, buhay na kumikilos. Amen po ba? Kaya, napipigilan mo na magalit. Kahit na parang, nililid ka ng Holy Spirit, atake na kawin sa'yo yan, nagdabil sa'yo na awayin mo, pero si Holy Spirit, ipaparimay niya, Kristiyano ka na. Amen po ba? Kaya pinapalanan tayo ng Panginoon. Ulitin ko lang po, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob. Minsan pagka mahina ka na, yung Espiritu mo mahina na. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos ng kalakasan. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos ng kababaan loob. Binigyan tayo ng Holy Spirit ng Panginoon na hindi tayo matakot, na hindi tayo madoubt, at ipagkatiwala natin sa Diyos. Yun ang Espiritong binigay sa atin ng Diyos na dapat natin sundin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Ulitin ko lang po, verse 7. Wait lang po, balikan ko lang po. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritong ng kapangyarihan ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Bigyan tayo ng wisdom, kapangyarihan ng Diyos. Wisdom. Bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Yan, nalalaman natin yung mga bagay. Kaya mapipigilan mo na hindi ka magalit. Ipagpipray mo na lang. Hindi mo napapatulan. Mapipigilan mo na magalit. Kasi yun, tinuturo sa atin ng Panginoon yung love. Amen po ba? Yung love sa atin ng Panginoon. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Yun lang po ang mababahagi ko ng ating tinapik is fruit of the Holy Spirit. Una, number 1, love, yung pag-ibig ng Diyos. Number 2, joy, kagalakan. Number 3, peace, kapayapaan. Number 4, patience, pagtitiyaga. Number 5, kindness, kabaitan po yun sa Tagalog. Number 6, goodness, kabutihan. 7, faithfulness, katapatan. 8, gentleness, kahinahunan. Number 9, and self-control. Napipigilan mo na ang sarili mo na hindi ka magalit. Dahil yung Holy Spirit ng Panginoon, yan po yung paglilid sa atin ng Holy Spirit ng ating Panginoon, yung Holy Spirit ng ating Panginoon. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, ang Diyos ay hindi nagbabago, nagkukulang. Tayo ngayon ay mananalangin na sa araw na ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Kaya sa araw na ito, Father God, ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang kumilos sa kalagitnaan. Happy mo po, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Una-una, Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Hindi man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa ng Jesus' name. Salamat, Lord God, sa revelation mo sa araw na ito. Ang fruit ng Holy Spirit na nasundin namin yung kalooban mo, Panginoon, hindi ang kalooban namin. In Jesus' name, hallelujah. At kung sino man sa iyong mga anak na nakakaranas na mga problema, kabigatan, Lord, na nawalan ng tiwala sa iyo, Panginoon, Lord, buksan mo ang kanilang kaisipan na ikaw lang dapat nilang hanapin, tanggapin upang sila magkaroon ng kaligtasan. Kapangyarihan mo, Lord God, ang siyang dumaloy. Hallelujah, hallelujah, you magnify name. Pour out your Spirit, Lord, sa bawat anak mo na nakakinig, na patuloy na matagumpayan nila yung pagtanggap nila sa iyo, Panginoon, yung Holy Spirit mo, Panginoon. Kapangyarihan mo siyang dadalo in Jesus' name, hallelujah. Yakapin mo po, Lord, sa mga taong nakakaranas ng kabigatan sa kanilang buhay. Lord, ikaw po yung aming Diyos na makapangyarihan, ang nagbibigay ng kalakasan sa amin, at ikaw po ang kusang papasa ng mga bigat na nararanasan namin sa mundo na ito. Kaya Father God, na ikaw po ang siyang kikilos in Jesus' name, hallelujah. Kapangyarihan mo, Lord, ang siyang dadaloy sa bawat anak ko nakakinig, Panginoon, na buksan ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan. Wala po silang ibang lalapitan kundi ikaw lamang, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, kung kami man ay nagkukulang, Panginoon. Iparanas mo sa amin, Panginoon,
na ikaw po ang siyang kikilos, Panginoon. Ipa-remind mo sa amin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi kumakalimot sa buhay na tinatahak namin sa mundo na ito. Father God, puspusan mo po ang iyong mga anak, ang iyong banal na Espiritu mo, Lord God, na napatuloy ka naming unahin na sa buhay namin, Panginoon, bilang mga tinawag mo kami, pinili mo kami, na nakilala namin, Lord, na ikaw ang siyang kikilos, hindi namin kaya kung wala ang banal na Espiritu mo. Kaya Father God, sa mga nakakinig ng iyong salita, na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, amen. At salamat, Lord God, sa mga answered prayer na matagal namin pinagpipray ang na magkaroon, na mapatayo ang mga tulay dito sa Agno, ang mga karsada, Lord. Unti-unti mo na po, Lord God, binibigyan ng katugunan ng mga panalangin po namin na matagal na namin pinagpipray dito sa Agno, Panginoon. Salamat, Lord. Marami mga taong ginagamit mo upang pagpalain ng Agno, Panginoon. I-supply mo po ang lahat ng pangangailangan ng Agno, Panginoon. Ano mang proyekto na itatayo pa, Panginoon, Lord, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Patuloy kang kumilos, Panginoon. I-bless mo upon blessing ang Agno Pangasinan, Panginoon. At kapangyarihan mo ang siyang dadaloy dito sa Agno, Panginoon. In Jesus' name, pagpalain mo po, Panginoon, ang Agno Pangasinan. In Jesus' name, halili, ingatan mo ang aming mayor na si Jan Celeste, Panginoon, at si Doroman, Father God, na ikaw ang kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw po ang magpapala sa kanila ng siksik, liglig na maapaw, kalakasan, Panginoon. Ikaw ang mag-iingat sa kanila saan man sila dako maparoon. Ililigtas mo sila sa araw-araw in Jesus' name. Ang ganun din, Lord God, ang mga barangay dito, Panginoon, ang buong Agno, Panginoon, na mga nanunungkulan sa mga barangay, Panginoon, Lord, na ikaw po ang magpapala sa kanila ng siksik, liglig na maapaw, Panginoon, at kalakasan ng bawat isa, Panginoon, at ang lahat ng mananampalataya dito sa Agno, Lord, continue pag-share ng gospel, Panginoon, na iabot ang Agno, Panginoon. Ikaw ang kumilos, Panginoon, at ang lahat ng mananampalataya patuloy na ihayag ang iyong salita in Jesus' name. Kapangyarihan mo ang siyang dadaloy, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Yakapin mo po, Lord, ang lahat ng iyong mga anak at manumbalik sa iyo, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, na makapangyarihan, Father God, ang mga evangelist, mga pastor, missionary na tinalaga mo sa aklat ng buhay. Father, continue pagbabahagi ng iyong salita. In Jesus' name, hallelujah. Bless mo sila, pan-blessing, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. I-provide mo po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord God. Amen. At ganun din, Lord, ang aming presidente na si Bongbong Marcos, protect them by the blood of Jesus. Luban mo siya ng knowledge at wisdom in Jesus' name. Hallelujah. Saan man siya dako maparoon, liligtas mo siya, Panginoon. Hahawi mo po bawat daraanan niya, Panginoon. At bibigyan mo siya ng kalakasan ng kanyang katawan in Jesus' name. At naway makakilalang lubusan ang kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah, na ikaw ang siyang kikilos, Panginoon, at patuloy po siyang lalapit sa iyo. Hanapin kanya, Panginoon, sa Biblia ang kaparaanan, Panginoon. In Jesus' name, at i-bless mo, Lord God, ang bansang Pilipinas, Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao. In Jesus' name, hallelujah, kapangyarihan mo ang siyang dumalo in Jesus' name. Alisin mo sa mga gulo ang bansang Pilipinas ng pag-aaway-aaway, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah, na ikaw po ang magpapariman sa kanila, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah, bilang nakakilala kami sa iyo, Panginoon, nas unahin ka namin na maipakilala, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah, kapangyarihan mo, Lord, ang siyang dadaloy sa bansang Pilipinas. In Jesus' name, Elohim na makapangyarihan, dinggin mo ang aming panalangin, Panginoon, at kapangyarihan mo siyang dadaloy, Panginoon. I-bless mo, Lord God, ang lahat ng iyong mga anak na kakinig at tumimo sa puso nila ang mensahe mo sa araw na ito. Pag-ibig ng pagkalob mo sa bawat isa at pagkakilala sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah, Lord God, na ikaw ang kikilos, Panginoon. Salamat, Lord God, anumang nawalang lakas sa akin, muli mo itong ibalik, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa nakakinig ng online preaching. Patuloy niyo lang po ibahagi ang Word of God sa pag-share, pag-subscribe ng YouTube channel. Supportahan niyo po itong YouTube channel ko po, Panginoon, sa ating Panginoon na pinapaalala niya na ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya napakalaga po yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Subscribe nyo po yung YouTube channel na ito na supportan po ito para mas lalo pa pong tumagal ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga bata na sila napakabuti ng ating Panginoon, na sila ginagamit ng Diyos para mag-evangelism sa pamamagitan ng pagkakabisado ng Bible verse. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi yung pagtuturo natin sa mga bata na
unti-unti na sila na natututo na magkabisado ng Bible verse. Kaya napahalaga po yan pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kahit palit pa lang sila na nagdadala na sila ng kaluluwa sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-share ng Word of God, ng mga Bible verse. Kaya salamat po sa mga nagbabahagi ng Word of God, ng itong online preaching na ito na nag-share ng mga video ng mga bata doon sa Bible verse. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Salamat po sa inyo. God bless po.